Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Abet, ang inyong devotional leader ngayong umaga. Sama-sama nating simulan ang araw sa pagbubulay sa salita ng Diyos na may kagalakan upang patuloy na magbigay sa atin ng kalakasan sa atin sa buong araw. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and our prayer took him there to the place only he could go. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, winged or bad, or the pain he would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gave his gift to me. From Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me. From Gethsemane. Muli pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, at dahil ngayon ay CE Month, isa sa mga topic natin pag-uusapan ay yung the power of hope in evangelism. How sharing our hope can lead others to Christ, na matatagpuan sa Colossians chapter 1 verse 27. Ang kapangyarihan ng pag-asa, magandang temang pag-usapan natin ngayon, di ba? Sabi sa Colossians chapter 1 verse 27, isinulat ni Apostol Pablo, sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian dito. Mga kapatid, binigyang diin niya na ang presensya ni Kristo sa loob ng mga mananampalataya ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ito ay isang bagay na sulit ibahagi sa iba. Kapag nagbabahagi tayo ng ating pag-asa,
lalo na sa konteksto ng Ebanghelyo, ang mahalagang sinasabi natin, tingnan ninyo, may nakikilala tayong pagbabago, isang pag-asa na higit pa sa mga sitwasyon, takot at kawalang katiyakan. At gusto kong maranasan mo rin ito, kapatid. Kaya, paano natin ito magagawa ng praktikal? Kapag pinag-usapan natin ang pag-asa sa konteksto ng Kristyanismo, mga kapatid, hindi lamang ito basta-bastang pag-iisip o damdamin lamang. Ito'y kasiguraduhan at pagtitiwala sa sarili. Ito'y isang matibay na paniniwala na ang pangako ng Diyos ay totoo at ang kanyang ginagawang pagliligtas ay nagpapatuloy sa lahat ng mga tao. Bilang mga mananampalataya, taglay natin ang pag-asang ito. At ito ay para maibahagi sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Una, sinasabing maging tunay at totoo tayo. Bilang mga mananampalataya, ibahagi natin ang magandang karanasan natin sa Panginoon. Isa sa mga epektibong pag-iebanghelyo ay ang kadalasang nagsisimula sa pagiging totoo natin sa sarili. Ang mga tao ay naaakit sa mga tunay na kwento ng pagbabago. Kapag ito'y ating ibinabahagi, ang ating mga personal na karanasan, kung paanong si Kristo nagdadala ng kagalingan, layunin o kapayapaan sa ating buhay, ito ay nahahayag din sa iba. Ang ating mga paghihirap, pag-aalinlangan at tagumpay ay nagiging tulay para makaugnay sila sa pag-asang natatagpuan natin kay Kristo. Ikalawang, mga kapatid, unawain natin kung saan nagmumula ang iba. Makinig tayo sa kanilang mga kwento ng buhay. Yung habag ay nagbubukas ng pinto. Ito'y nagbibigay ng puwang ng pag-asa sa mga tao sa paligid natin. Kung tunay ang ating pakikinig sa kanilang mga kwento, mauunawaan natin ang kanilang pakikibaka, nararanasang sakit, takot at mga tanong kung minsan parang walang kasagutan. Para sa kanila, alam ninyo, mismong si Jesus ay ipinakita niya ang magagandang halimbawang ito. Kinatagpo niya ang mga tao kung nasaan sila. Ang example nito yung babae sa balon, ang maniningil ng buwis at maging ang mga ketongin. Ang kanyang habag ang nagtulak sa kanila na maranasan ang pag-asa. Kaya ito ay napakagandang maranasan din nila. Ikatlo, mga kapatid, paano natin ito isasagawa? Yung lifestyle as a witness o yung ating pamumuhay bilang isang mabuting patotoo. Yung pang-araw-araw nating buhay ay isang makapangyarihang kapahayagan o testimonies sa mga tao. Kung paano natin tinatrato ang iba, kung paano tayo tutugon sa paghihirap, at kung paano tayo nagmamahal ng walang kondisyon. Lahat ng ito ay nagpapakita ng pag-asa na dala natin mula kay Kristo. Napapansin ito ng mga tao, ang pagkapare-pareho ng ating mga salita at kilos. Nakikita nila yan. Minsan, ang ating pamumuhay ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang sermon. Ikalima, mga kapatid, magsalita tayo ng punong-puno ng buhay at ng pag-asa. Habang ang pagkilos ay importante, ang salita ay importante rin naman at mahalaga. Bagamat mahalaga ang kilos, mahalaga rin ang mga salita. Kung may pagkakataon, ibahagi ang inyong pananampalataya. Hindi kailangan formal na presentasyon. Pwedeng simpleng usapan lamang. Siguro, nagpapasalamat ito sa paglalaan ng Diyos o pagbabahagi kung paano tayo sinusuportahan ng panalangin. Kaya, mga kapatid, sa ganitong paraan magtanim tayo ng mga binhi ng pag-asa sa pamamagitan ng ating mga salita sa ating mga kapwa. Tandaan natin, hindi tayo ang responsable sa pagbabalik loob ng mga puso ng tao. Hindi natin gawain yan. Gawain yan ng banal na Espiritu. Ang tungkulin lamang natin ay dapat tayo'y maging tapat na nagbabahagi sa iba ng pag-asang natanggap natin kay Kristo. At sino ba naman ang nakakaalam? Malay ba natin na sa isang kahandaang magbahagi natin ng pag-asang dulot ni Kristo, maaring ito ang maging daan upang ang isang tao ay makakilala at maakay at tumanggap kay Kristo. Ang kapangyarihan ng pag-asa upang ibahagi ito sa ating mga kapatid ay mahalaga sa buhay ng bawat Kristiyano. Tayo manalangin.
Aming Diyos at aming Panginoon, salamat po sa patuloy na paalala sa amin na ang mga salita mo, ang pag-asang ito, ay nagdudulot o Diyos ng pagkakilala sa inyo at pagbabahagi sa kanila ng karanasan kung paano kayo kumilos sa buhay ng mga mananampalataya. Patnubayan niyo nga po, Panginoon, sila at patuloy na ang pag-asang ito'y panghawakan nila. At lalong higit sa lahat, sila ay makakilala, sila ay makatagpo ng tunay na kaligtasan na nagmumula sa inyo. Salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid, ang inyong lingkod, Pastor Abet, nagpapaalala sa bawat isa sa atin, ang sa Diyos tayo may buhay at pag-asa. Salamat po. At huwag po natin kalimutan isapamuhay, ibahagi, ipatotoo ang pag-asang dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa lahat. Hanggang sa susunod na Lunes, magkita-kita po tayo. God bless po sa ating lahat.